Sa isang maliit na barangay, may isang babaeng kilalang kilala ng lahat, si Tita Marites, 40 years old, mabait, masayahin, at isang certified macho hunter. Isang umaga, habang naglalakad siya papunta sa tindahan. Hala, sino yun? Ang laki ng braso, para yung kahoy na bagong tabas. Nakangiting sambit ni Tita, napakunot ang noo ng tindera. Tita, wag ka nga. Bagong lipat yan. Taga Maynila daw. Si Marco. At nagsimula ang kilig ni Tita. Kinagabihan, nagdesisyon si Tita na magdala ng pansit sa bagong kapitbahay. Pagkatok niya, bumukas ang pinto at lumitaw ang isang lalaking matangkad, maitim ang balat at punong-puno ng muscle. Ay, magandang gabi po, sabi ni Marco. Ay iho, ito, panpit ko. Welcome sa barangay, malambing na sabi ni Tita. Nako, salamat po Tita, ang bait niyo naman. Pagkaalis niya, napahawak sa dibdib si Tita. Lord, kung crush lang po bawal, sorry na agad. Pabulong ni Tita sa kanyang sarili. Kinabukasan, napadaan si Tita sa bagong bukas na gym. At sino ang nakita niya? Si Marco, naka-sleeveless, nagbubuhat ng barbell. Naku, Diyos ko, kung walang kapit to, nalaglag ko na siguro ang pangako. Biglang ilumapit si Marco. Tita, nandito ka rin, sabi ni Marco na pawis na pawis. Oo, hiho. Nag-exercise din ako paminsan pero nadulas ang paan niya. Buti na lang, nasalo siya ni Marco. Ayos lang po kayo? Ayos na ayos, lalo na hawak mo ako. Sa tindahan, pinag-uusapan si Tita. Naku, nakita ko na naman si Marites sa gym. Nagpo-post kasama yung bagong macho. Bakit ba? Wala namang masama. Single naman si Tita. Pero dumating si Tita. Proud na proud. Ay mga mare, yung gym instructor pala doon. Grabe, parang Diyos ang ibinaba sa lupa. Nagtawanan ng lahat, si Tita mas lalong kinilig. Isang hapon tumawag si Marco. Tita, pwede po ba kayong sumama? Bibilhin ko lang yung poppy na gusto ko, pero walang magbubuhat ng food sack. Date ba to? Ay, Oo naman hiyo. Pagdating nila sa tindahan, grabe ka naman. 25 kilos? Hindi mo kaya yan? Kaya ko po. Pero mas masayang may kasama. At doon kinilig si Tita ng todo. Habang naglalakad sila ni Marco pauwi, may 2 dalagang dumaan. Hi Kuya Marco, ang gwapo mo talaga kuya. Napataas ang kilay ni Tita. Aba, mga batang to, wala nang respeto. Tita, kaedad ko po sila. Ano ngayon? Mas maganda ako nung edad ko. Masungit na sambit ni Tita kay Marco. Pagdating nila sa gate ng bahay ni Marco, Tita, salamat ha. Ang saya kapag nandyan ka. Gusto lang kitang alagaan. Nagulat si Marco. Tita, sweet mo naman. Gumiti si Tita pero kinabahan din. Hindi niya alam kung tama bang nasabi niya iyon. Kinagabihan, hindi mapakali si Tita. Lumabas siya para maglakad-lakad. May nadaanan siyang lalaking nag-aayos ng motorsiklo. Matangkad, rugged, nakasando, balbasarado. Ay, sino na naman to? Sabi ni Tita. Uy Tita, ako po si Jax, bagong mekaniko dito. Nakangiting sabi ng lalaki. At doon naman nag-spark ang kilig. Ay, 2 na sila. Kinilig na naman ang baba ni Tita. Kinabukasan, nagkita ang 2 macho, si Marco at si Jax, at pareho silang tumawag kay Tita. Tita, kape tayo mamaya, sabi ni Marco. Tita, baka pwede mo akong samahan bumili ng tools. Wala kasi ako kasama. Bago lang ako dito sabi naman ni Jax. Si Tita nalito. Nako, bakit sabay-sabay kayo? Ang puso ko parang nagwa-wash. Nagkita-kita silang 3 sa barangay hall dahil may meeting para sa fiesta. Pagkapasok ni Tita,
Kumaway sina Marco at Jax, sabay. Nagtawagan. "Tita, dito ka!" sabi ni Marco. "Tita, dito!" sabi naman ni Jax. Pero bago pa makapili si tita, dumating ang isang bagong lalaki. Matangkad, tisoy, naka-uniform ng fireman. "Good afternoon po, ma'am. Ako po si Officer Rio." At doon napakurup si tita. "Ay, Diyos ko, 3 na sila." Kinagabihan, hindi mapakali si tita. 3 na pala, pero si Rio parang may ibang aura siya. Paano na to? Habang naglalakad si tita sa kalsada, nakita niya si Rio na nag-eehersisyo sa fire station. "Ma'am Marites, nandito rin pala kayo," sabi ni Fireman Rio. Oo, naglakad-lakad lang po. Ikaw, busy ka ba?" "Hindi po, ma'am. Pero pwede tayo ng jogging kung gusto nyo." "Oo, sige, kasama kita." Napangiting sabi ni tita. Habang tumatakbo, hindi maiwasang titigan nila ang isa't isa. Kinabukasan, nagkaroon ng friendly barangay obstacle run. "Ay nako, 3, sabi ni tita habang nakatingin sa kanila. Gulong-gulo na si tita. "Tita, sali ka naman sa team ko," sabi ni Marco. "O tita, samahan mo ko. Mas madali ang hurdles," sabi ni Jax. "Ma'am, kung gusto nyo, tutulungan ko rin kayong malampasan ng obstacle," sabi naman ni Fireman Rio. Ang puso ko parang gustong sumabog. At nagsimula ang paligsahan. Sa bawat hurdle, laging may contact si tita. Sa bawat macho, na para siyang may 5 puso na kumakalog sabay-sabay. Pagkatapos ng obstacle run, nagkatingin na ng 3. "Lord, 3 na pala. Paano ko pipiliin?" bulong ni tita. Si Marco ay sobrang maalaga, si Jax ay palaging nakangiti at malambing, si Rio ay parang misteryosong hero na gusto niyang alagaan. Hindi ko na alam." Kinagabi, inimbitahan ni Marco si tita sa dinner sa bahay nila. "Tita, simple lang. Gusto ko lang kausapin ka ng mas makagal." Oo, sige po. Salamat, iho." Pagdating niya, may sorpresa si Marco. May candlelight dinner. Napatingin sa table, napahawak sa dibdib si tita. "Lord, sobra naman!" Pero habang kumakain, dumating si Jax na may daliring cake. "Tita, pasensya na. Gusto ko rin sanang suprisahin ka." Pakilamdam na parang sinusundan ng fate si tita. 3 na pala ang nagmamahal sa akin. Nagpasya si tita na mag-gym para makaya ang mga macho. "Ma'am, mukhang seryoso ka. Ano goal mo?" sabi ng trainer doon. Gusto ko lang kung sakaling may lalapit habang nagbubuhat. Bigla si Marco ang dumaan at tinutulungan si tita. "Tita, pwede ba kitang tulungan?" "Oo, pero huwag mong abusuhin ha?" Kinikilig na sabi ni tita. Isang gabi, naglakad si tita sa plaza at nakatagpo si Rio. "Tita, gusto kong malaman mo, kahit anong mangyari, nandito ako para sa'yo," sabi ni Fireman Rio na seryoso ang muka. Rio, hindi ko alam kung sino pipiliin ko. Hindi mo kailangan pumili ngayon, basta hayaan mo lang ako makilala ka ng lubos." At doon, nag-spark ang kilig na iba sa 3. Kinabukasan, nagkita ang 3, Marco, Jax at Rio, at sabay silang ngumiti kay tita. Nagbigay ng bouquet si Marco. "Tita, para sa'yo." Naghandog ng paboritong cake ni tita si Jax. "Tita, para sa'yo rin po." "Tita, pasensya na, pero gusto ko ring ipakita ang nararamdaman ko." Nag-abot mang maligit na gift box si Fireman Rio. Napakagat sa labi si tita. Kilig overload. "Lord, 3 na sila, pero sino ang tama para sa puso ko?" Timawag si Marco sa labas. "Tita, gusto kitang makausap ng seryoso." "Tita,
Gusto rin kitang makausap ng seryoso, sabi naman ni Jax, at nandoon na rin si Fireman Rio. Tita, baka pwede nating pag-usapan ng lahat, heart to heart? Napangiti at napahinga si tita. Nakakaiyak ang kilig, pero kailangan ko ng pumili. Sa plaza, nagkasama ang apat, Tita, Marco, Jax at Rio. Alam nyo, 3 kayong macho, pero isa lang ang pwede kong pipiliin para sa puso ko. Tumigil siya, huminga ng malalim, pero hindi ko kayang iwan ng 2, kaya may plano ako. Gusto kong tayong 3 ay maging friends, at baka sa future, makahanap tayo ng tamang timing para sa pagmamahalan. Ang 3 ay tumango at sabay nilang niyakap si tita. Napangiti at napaluhan ng konti si tita. Ang saya, hindi lang sa kilig, kundi sa pagmamahal na walang pangungulila. At doon nagtapos ang kwento. Si Tita Marites, masayang masaya, kasama ang 3 macho sa kanyang buhay. Hindi bilang lovers, kundi bilang mga espesyal na kaibigan at inspirasyon.